Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, at upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong puso mong ipinagkakaloob sa iyong mga matapat na lingkod, ang kadakilaang maging banal na iyong kinalulugod. Ipagkaloob mong mapag-alab kami ng ningas sa iyong Espiritu Santo sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Mahabag ka sa amin, Panginoon, Diyos ng sanlibutan. Lingapin mo kami, gawan mo ng nakatakot ang iyong lahat sa bansa. Sa gayon, makikilala nila tulad ng pagkakakilala namin sa walang ibang Diyos liban sa iyo, Panginoon. Magpakita ka uli ng mga kababalaghan, gumawa ka ng mga bagong himala, tipunin mong lahat ang mga lipin ni Israel, at ibalik mo sila sa lupaing ipinamana mo sa kanila noong una. Kaawaan mo, Panginoon, ang bayang itinuturing na bayan mo, ang Israel na inari mong anak na panganay. Habagan mo ang aming banal na lungsod,
ang Jerusalem na pinili mong tirhan. Punuin mo ang Sion ng mga awit na papuri sa iyo. Punuin mo ang iyong kaluwalhatian, ang iyong banal na tahanan. Patunayan mo sa iyong bayan ang mga ginawa mo noong unang panahon. Tuparin mo ang mga pahayag na ginawa mo sa pamamagitan ng iyong pangalan. Gantihin mo na ang mga umaasa sa iyo. Patunayan mo, Panginoon, mapagkakatiwalaan ang iyong mga propeta. Ipagkaloob mo na ang idinadalangin sa inyong mga lingkod, naway manaog ang iyong bayan, ang pagpapala ni Aaron. Sa gayoy, makikilala ng lahat ng tao sa sanlibutan na ikaw nga ang Panginoon, ang Diyos na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong paasay pumanaw. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Mahabag ka sana, kami ay tulungan. Panginoong Diyos na tagapagligtas, dahil sa ngalan mo'y kami nagkasala, patawarin ganap at papuri sa iyo madlay hindi malilikat. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang mga daing at taglan mong lakas. Iligtas mo silang takdang papatayin. Kami iyong lingkod mo kami parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupurit lagi't magpapasalamat sa iyong pangalan. O Diyos ng sanlibutan, kami iyong kahabagan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa Kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa Kanya. Wika niya, ngayon paahon tayo sa Jerusalem, ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at mga eskriba. Kanilang hatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain nila, luluran, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, may hilingin po sana kami sa inyo. Ano iyon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi niyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?
Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kay bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagkapasya kung sino maupo sa aking paanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Nung nabuhay si Propeta Sirach, ito po'y panahon na tinatawag natin sa banal na kasulatan ng Jewish diaspora. At ano yung Jewish diaspora? Ito yung nagkawatak-watak, nagkalat ang mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo. Ito'y matapos silang mapalaya sa pagiging alipin sa imperyo ng Babylonia. So yun ang setup nung panahong iyon. Ang mga Hudyo ay nanghala sa iba't ibang lugar. Sa na sila makauwi sa Jerusalem ay sa iba't ibang lugar sila napunta. At dahil sa ganyang sitwasyon, ito yung nilalaman ng ating unang pagbasa mula sa aklat ni Sirach, na kung titignan po natin pakikinggan ng maayos, ito'y panalangin ni Sirach. At anong panalangin ni Sirach? Simple lang, natipunin mong lahat ang mga lipi ni Israel at ibalik mo sila sa upang ipinamana mo sa kanila nung una. Kaawan mo, Panginoon, ang bayang tinuturing ng bayan mo, ang Israel na inari mong anak na panganay. So yun ang dalangin, isa sa mga dalangin ni Propeta Sirach noong panahong iyon, na matipon muli ang mga nagkawatak-watak na mga anak ng bayan ng Israel at sila'y kahabagan dahil sa kanilang patuloy na pagiging palalo sa kanilang pamumuhay, dulot na rin ng kanilang paninirahan sa iba't ibang bansa. Kumbagay pagkakaisa, pagtitipon ang ninanais ni Propeta Sirach para sa bayan ng Diyos na kanya'y dinadalangin para sa bayan ng Diyos at gayon din para sa lahat ng tao. At itong panalangin ito, mga kapatid, ay magandang paalaala sa bawat sa atin. Sapagkat ang simbahan, kung titignan natin, should be the source of unity, ng pagkakaisa at hindi pagkakawatak-watak. At ito maaaring maranasan natin mismo sa dalawang level. At ang dalawang level na yun, una, yung natag nating interior diaspora. Pag sinabi natin interior diaspora, ito yung mismong sa ating sarili na maaaring nagkakawatak-watak. Personally, ang basa sa atin, paano yung pagkakawatak-watak na yun? Yung pinapayag nating pananampalataya ay taliwas sa pamamaraan ng ating pamumuhay. Yung ating pagkakakilanlan bilang mga Kristiyano, bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, ay taliwas madalas sa nagiging uri ng pamumuhay ng bawat isa sa atin. Kaya meron tayong natawag na interior diaspora. Dahil minsan tayo mismo mga nagpapayag tungkol sa pagmamahal, tungkol sa pagpapatawad, tungkol sa pangunawa, tungkol sa habag. Yan mismo ay hindi na isa sa buhay ng bawat isa sa atin. Alalaumbaga, ang ating pagkatao, pagka tayo na simbahan, Kristiyano tayo, pero paglabas natin ng simbahan, makikilala pa ba ang pagiging Kristiyano ng bawat isa sa atin? Pero hindi lang sa panloob na gaganap yung pagkakawatak-watak. Maging sa labas, sa ating pamayanan, ay nagkakaroon ng pagkakawatak-watak. At anong madalas sa pinagmumulan nito? Ito yung napakinggan natin sa ating ebanghelyo, kung saan yung magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo lumapit kay Jesus at tumiling
na sila ang maupo, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nung marinig ito ng mga alagad, nagalit sila sa magkapatid. Siguro nasa isip nila, ano ba to? Inuunahan ba tayo? Sila ba yung mas magaling pa sa atin? Nag-uunghusan. So yun mga kapatid, ang maring pagmulan ng pagkakawatak-watak na isang Kristiyanong pamayanan. Yung nag-uunahan tayo. Yung nagpapataasan tayo. Yung nagpapagalingan ang bawat sa atin. Yan isa sa mga nagiging sanhi kung bakit nagkakawatak-watak ang bawat sa atin. At lalo tigit ditong nakikita sa mga naglilingkod sa simbahan. Yan ang nakalulungkot. So mismo naglilingkod ng simbahan, minsan walang pagkakaisa. Bakit? Kasi nagpapagalingan. Kasi nagpapataasan. Kasi nagpapayabangan ang bawat isa sa atin. Pero hindi yan ang ninanais ng Panginoon sapagkat kapag tayo naglilingkod, sabi nga ni Jesus sa ating Ebanghelyo, siya'y naparito hindi upang paglingkuran, bagkus upang siya ay makapaglingkod. Kapag tayo naglilingkod, walang kompetisyon, walang pataasan, walang nauuna, walang nagmamagaling, walang nagmamarunong. Sapagkat bilang naglilingkod, tayong lahat ay tinatawagan ng Diyos na ibigay ang ating buong sarili sa ating ginagawang paglilingkod. Nasalit na magpataasan ay suportahan ng bawat sa atin. Nasalit ay magpagalingan ay tignan saan ba nagkukulang isang bagay, isang tao, isang grupo, at tignan natin kung paano natin ito mapupunan. Hindi ito unahan, hindi ito ungusan, kundi kapag tayo naglilingkod, sabay-sabay natin itong ginagawa. Iba-iba man ang aspeto ng paglilingkod na pinagkaloob sa atin ng ating simbahan, na pinagkatiwala sa simbahan. Pero pakatandaan natin, isang Diyos ang pinaglilingkuran, isang simbahan ang ating kinabibilangan, isang pananampalataya ang siyang ipinapahayag, at isang diwa ang dapat na nangunguna sa atin, at ang diwa ng pagmamahal kapag tayo ay naglilingkod. Mga kapatid, nawa ang panalangin ni Sirach sa ating unang pagbasa ay patuloy na maging panalangin ng simbahan, patuloy na maging panalangin ng ating parokya, patuloy na maging panalangin ng bawat isa sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipinahayag ni Kristo ang ating Panginoon ang kanyang mapagligtas sa kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang mapagpakasakit na lingkod, ilahad natin sa amang mahabagin ang ating mga panalangin, ating itutugon. Gawin mo kaming mga tunay na lingkod, O Panginoon. Gawin mo kaming lingkod, O aming Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging tunay naman na lingkod na kumikilos sa mayroong malasakit na tulad ng ipinakikita ni Kristo sa kanyang mga tagasunod. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming lingkod sa aming buhay, O Panginoon. Ang mga pinuno ng gobyerno naway gamitin nila ang kanilang katungkulan para sa kabutihan ng kanilang pinamamahalaan at iwasan ng away at kawalang tiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming lingkod sa buhay, O Panginoon. Ating lahat naway mapagtanto na ang tagumpay ng mata ng Diyos ay hindi nasusukat sa mga panuntunan ng mundo, kundi sa paggalang na ibinibigay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming lingkod sa aming buhay, O Panginoon. Ang mga may malasakit naway kanilang maunawaan na nagiging isang dakilang biyaya ang paghihirap nila kapag iniugnay sa paghihirap ni Kristo.
Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming lingkod sa aming buhay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Samarin natin sa ating pananalangin sa misang itong pasasalamat at intensyon ng ating mga tagapagtangkilik sa karangalan ng Nuestra Señora de las Flores, ang Ministry of Lectors and Commentators sa pangunan ni Sister Siming Santos, ang Lay Eucharistic Minister sa pangunan ni Brother Tony David, gayon din sina Gladys Cristobal, Ana Carpio, Neneng Sitamco, Ani Panganiban, Marie Garcia, Eya Castillo, Goring Ablasa, Len Calalang, Linda Dasal, Zeni Laderas, Remy Santos, Lani Santos, Grace de la Cruz, Gloria Cruz, Marga Legaspi, Rosie Vasquez, Emmy Vasquez at Christy de la Peña. Kaya din panalangin natin ang nagpapasalamat sa biyaya ng kanilang buhay sa pagdiriwan nila ng kanilang kaarawan, sina Gabriel Lo de Guzman, Charmaine Bulaong at Astrid Kiel de Guzman, para sa patuloy na pagbuti ng kalusugan ni Nida Cruz at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Bishop Cirilo, Bishop Jose, Cardinal Vidal, Father Ramon, Monsignor Sabino, Orlando Arcadia, Diosdado, Juan, Ricardo, Conching, Agapita, Rita at Beth. Ating idulog sa Diyos, iba pa natin tensyon at panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kami maglingkod sa bawat isa katulad ng iyong anak, nibinigay ang kanyang buhay para sa amin. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang mag-aalay po ng bulaklak ay si Gladys Cristobal. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niyang karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng pagpupuri at pasasalamat, ay lagi nawa naming magampanan ng buong galak na sambahin ang ngalan mo at paglingkuran ang kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinahas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Gayong si San Felipe Neri pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesus na maasahan sa katapatan ay niyahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, Hosana
Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusan mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Felipe Neri at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang-nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sa tagubiling manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Cordero ng Diyos, nag-aalis, kasalanan ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalay sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang, ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkain nagbibigay buhay, katulad ng naging pananabik ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalaing tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin,
Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.